it's time to check our social media stories. Ito na po ang mga trending sa social media. First of all, on the Facebook page of the local government of San Juan City, they issued an apology para sa lahat ng nabasa na hindi naman kasali sa Wata Wata Festival on June 24. So, ayun na nga, marami rin kasing mga netizens or mga tao na nag-complain na nung dumaan nga sila dito sa San Juan. Hindi pa nangyayari naman madalas yan. Oo, totoo naman din yun. Kailangan na prepared talaga. Pero I think yung ibang mga tao kasi medyo na masyado nag-enjoy at binasa kahit yung mga motorists. May nag-viral din yun sa TikTok Parang rider siya sa motorcycle tapos talagang binasang basa na siya. Akala ko mag-a-apologize sila kasi normally 5 trucks, fire trucks po, full of water. Ngayon daw, 3 na lang. 3 na lang. Kasi parang masyadong wasteful naman daw ang ganyan. Panahon na marami pa rin nahihirapan sa water. Pero naalala ko noon, nung high school ako, sa balita pa, may mga nagsusuntukan. Kasi mga nakapang-opisina na uniform. Yun. Tapos babasain. Dati, kwento ko nga rin to nung Monday, may mga classmates din ako. Dati, syempre, on the way to school, yung iba sa kanila nagko-commute, so pagdadaan sila dun sa mga, sa streets, nababasa sila. So, may baon pa silang ibang uniform, ibang school shoes, kasi nga talagang drenched sila by the time that they arrive in school. So, ayun na nga, pagdating sa ganitong sitwasyon, when is it not in the spirit of fun anymore? Kapag yung water na ginamit, ay sabihin natin, hindi malinis. Diba? Galing sa sinasabi natin medyo impure sources. Wag naman. Alam ba, kinuha sa Pasig River, wag ganun. Pero, hindi ba dapat agahan nila yung festival na to? Masaya to kung ginawa ito nung April, di ba? Ang panahon na matataas ang temperatura, tuyo agad yan, pustahan tayo. At yung binasa na yon, kung sino man yon, alog lang siya ng konti, okay na siya. Oo, ilang minuto lang matutuyo na rin. Pero I guess in this case, kung nakikita naman natin na siguro nakapang-office na or hindi naman na nakikisama dito sa celebration, wag na po natin idamay sa siguro dapat may may code sa uniform. If you're wearing white, parang ganyan or yellow, game ka. Pero kung sabihin natin na ano ba yung halimbawa? Or kung hindi isuot nga yung color of the day or dun para sa celebration, Ano ba yung color of the day? Red? Oo, parang may nakita natin, may mga naka-red, may mga naka-green and yellow. Buti nga fire truck na ngayon dati, kanya-kanya. Naalala ko. Oo, di ba? Maglalabas ng mga balde, ganyan. Ngayon, hindi mo alam kung ano mga nilagay sa balde na yun. At least yung fire truck, alam mong nagligtas sa mga building yan, sa mga mayayahamang mga. Pati pag nakita naman na siguro na umiiwas yung tao, pag sinasabi, wag na po basain sa ganong situation. Oo. Ano kaya iniisip nila? Nagpapakipot lang yung mga ayaw pabasa. Gusto mo pababasa Otherwise, hindi ka dadaan dito. Oo. Pero ayan, ang importante, nag-issue na nga ng apology. Interesting to Kasi dati walang ganyan. Sorry ka, dumaan ka Fiesta namin. Ayan. Next item. Moving on Philstar.com, Beanie tops YouTube Philippines searches over Taylor Swift and Beyonce. Represent! Grabe na talaga yung domination ng ating P-pop girl group na Beanie. Ayan. Nakalagay dito na natalo na nga nila ang popular singers like Taylor Swift, Beyonce, and Sabrina Carpenter. And ayan, kahit sa United Arab Emirates or kung sa Dubai, kung saan marami ring mga Pinoy, mga 700,000, popular search din ang Beanie doon. Matindi. Ikaw ba ay... Ako, na-appreciate ko na yung P-pop sound. In fact, yung track na Pantropiko. Yes. Very Pinoy. Basically, pag meron siyang... Well, hindi naman talaga yung what is Filipino to begin with, mahirap i-define, pero yung vibe niya, there's something really Pinoy about it. Actually, catchy siya. And baka mamaya pwede natin ipa-demo dun sa guest natin, no? Huwag kasi kakain siya ng mac and cheese. Mamaya-maya pag-uusapan natin yan. At nag-evolve na ang P-pop into something that we can distinctly say is medyo exhibiting our own colors, flavors, textures, etc. in terms of sound.
Pero isa rin sinasabi nila kasi ay yung increasing compartmentalization of audiences. No? Merong halimbawa, isang artist na hindi natin alam mula sa mainstream, pero meron siyang devoted following sa underground. Maraming ganyan. Okay. At magkamali ka lang ng sabihin, Ay, oo. kuyog ka. Oo. Parang yung mga, dati. Pero alam mo, ang maganda dito sa Bini is they debuted nga nung 2021. Pero naalala ko, nakwento sa akin ito ng fiancé ko. Nakapag-host pa siya ng event. Fan rin siya ng Bini? Fan siya ng Bini. Oo. Memorize niya yung steps noon. Ayan, kitang-kita. Anyway, nagkukwento siya, nakapag-host siya ng event also featuring Bini nung hindi pa sila masyadong sikat noon. Pero ang kwento daw, grabe na yung training nila. Talagang they all live in one house. Tapos from morning hanggang gabi, grabe yung ensayo nila, singing, dancing. So, grabe rin naman yung dinaan na hard work and training nga nitong Bini to get where they are now. So, they deserve talaga all the success. Hindi siya overnight na fluke lamang tsambahan. Pinaghirapan nila ang mga ito. At yun din siguro yung magandang leksyon o sistema na nakuha natin from that, yung sistema ng production tsaka sa entertainment sa Korea, di ba? Yeah. Na hindi to simpleng nag-trip lang kami, magkakaibigan sa college at high school at biglang nag-form kami. Yes. No. May sistema and they live as one. Alam mo sinong ganyan lang dati? The band Aegis. Oo, talaga? parang military style yung kanilang life away from the stage. But that's for another story.